Mga kababayan, high na high raw ngayong 2026 or ngayong bagong taon ang pamilyang Marcos. Bakit? Nagpulveron ba sila? Kababatak lang nila nung December 30 bumatak raw yan nung December 30. Nakita nyo, napanood nyo? Bonggang-bongga ang pagbatak ng pamilyang Marcos noong December 30 and then December 31 ng gabi or hating gabi. So, January 1. High raw ang pamilyang ito. Ay, sunod-sunod ang ano ang naka-high sa ano ba ang nakaka-high mga ate at kuya? Ano ang nakakapagparating sa kanila sa alapaap, sa Rizal? Okay, eto po yung pangyayari noong December 30 kung saan malakas daw bumatak si Marcos. Naniniwala kayo mga kababayan, malakas bumatak si Marcos Jr. Strong ba siya? Malakas ba talaga siya? Ano ang bibigay sa kanya ng lakas para bumatak siya ng bonggang-bongga? Iba talaga tong term na to, no? Kakaiba ang meaning. But literal naman po yata mga kababayan. So, nung December 30 ay nagkaroon ng flag ceremony sa Rizal Park dahil nga araw ni Rizal or araw ng kanyang kamatayan, ginugunita natin ang 'di ba ang pagkawala ng ating pambansang bayani. At syempre magbibida-bida ito para kunwari ay bayani rin naman po or mabuting tao siyang katulad ni Rizal. Naniniwala ba kayong katulad ni Rizal si Marcos Jr.? Actually, yung tanong dito, naniniwala ka bang malakas bumatak si PBBM? O mag-laugh trip ka kung oo naman. Pusuan mo raw kung hindi siya malakas bumatak. So mahina siyang nilalang, weak siya. Kilala pa naman na weak yan, tsaka lame duck. Tama ba? Trending yung post na to 69,000 react mga kababayan. Ano sabi din kahapon lang, sa ginanap na flag raising ceremony, muling umalingaw-ngaw ang tanong sa publiko, maniniwala ka bang malakas pa rin bumatak si PBBM? Bakit? Matanda na ba siya? Umay na ba siya sa pagbatak? Ano yung binabatak? Di ba lubid lang naman? May iba pa bang binabatak katulad nung batuang? Na dinurog tapos ginagamitan ng lighter at foil? Or magard. Sa gitna ng seremonya, kapansin-pansin ang patuloy na paghahati ng opinyon ng mamamayan hinggil sa pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr. Akala ko Ferdinand Magellan Jr. Habang may iilan na nananatiling kumpiyansa at naniniwalang may direksyon, anong may direksyon ay ang dalangan ng korupsyon. Wala nang syon-syon. Wala nang future ang bansang ito. Pabulusok na. Wala namang balak magbago, wala namang balak parusahan. Bumabaha ang droga, wala rin yatang ginagawa ito. Keme-keme lang na may kampanya laban sa illegal na polvoron or asin, pero wala namang nakukulong, wala rin nababalitaan. Ang ganitong mga kaganapan ay nagiging simbolo ng kasalukuyang estado ng habang may ilan na nananatiling kumpiyansa at naniniwalang may direksyon ng administrasyon, marami rin ang patuloy na nagtatanong, kasama na tayo doon, kung ramdam ba talaga sa pang-araw-araw na buhay ang sinasabing pag-unlad. Ramdam lang yan sa panahon ng Disyembre kasi may mga Christmas bonus, 13th month pay, pagpatak ng January, kayod kalabaw na naman ng mga Pilipino, at kung hindi ka nakakarating ng ibang bansa, pero alam mo naman yun sa sarili mo na malaki ang sweldo abroad, di ba, since wala kang kakayahan or maybe ayaw mong mag-abroad, hindi mo alam na ang Pilipinas ay isang kahig, isang tuka. Hanggat hindi ka nagiging milyonaryo or nakakapag-ipon ng malaki, bulok ang sistema sa Pilipinas. Bulok ang namumuno sa Pilipinas. Bulok ang mga nasa pwesto sa Pilipinas. Okay? Ang ganitong mga kaganapan na nagiging simbolo ng kasalukuyang estado ng tiwala ng bayan kung ito ba ay nananatiling matibay o unti-unti nang humihina. Matibay ka bang iwi or mahina kang bumatak? Hinihila mo ba sa pag-unlad ang Pilipinas or kinakaladkad mo sa kumunoy? Yun right? So, noong December 30, bumatak siya ng lubid ng watawat ng Pilipinas sa Luneta Park. Pero high pa rin daw si Ngiwi Jr. baka buong pamilya niya pagpatak ng December 31st or hating gabi at magta-transition na nga sa 2026 or January 1 ng taong kasalukuyan.
High pa rin sa 2026, sabi ng VOVPH. Hindi ako may sabi. High pa rin. Anong high? Lutang? Nangangarap? Naghahallucinate? Delusional? O nagpulburon? Anong high? Literal or figurative? Literal or metaphorical? Ano ba talaga? Oh. So nag-post ang presidente nyo ng greetings ng Happy New Year sa lahat. And alam na natin, kung babasahin natin, nakaplastikan lang ang sasabihin o maigsi lang yung caption. Sa pagpasok ng 2026, may naalala talaga akong nagpapasok naman sa Beverly Hills. Pinasok ng bonggang-bongga yung tubig. Alam niyo yon. Basahin. Panoorin niyo yung mga nakaraang vlogs natin, mga kung hindi kayo aware. Okay, magtanong kayo sa comment section. Ano yung ipinasok na tubig? Gaano kalaki ang bayad? Kasi parang 2 million. Biro mo yun, ipinasok lang 2 million. Ay, kaya pala kahit na nakaapat na, kinikeme pa, mga kababayan. Parang binobongga pa, no? Huling-huli sa video, sabi ni Dean Chase. Kilala nyo si Dean Chase. Kilala ng mga Mawinians yan. Sa mga bago, panoorin nyo mga maiksi nating vlogs dyan. Sa pagpasok ng kamao, kamao na ang ipinasok, pagkalaki naman yata mga ating. Panahon itong magnilnay sa mga pinagdaanan natin at magpatuloy na alam nyo itong bait-baitan niyang sinasabi, it's the contrary that they are doing, no? Nagbabait-baitan singiwi, pero pag na-corner, minsan nagsusuplado, pero ang ginagawa at ang ginagawa naman niya sa mga kritiko niya ay ginigipit, no? Tamo si Doc Lorraine nagtatago, si Spokes Harry Roque nasa Europe, si Miss Marlica hindi makauwi ng Pilipinas, nasa US. Sino pa ba? Si Tatay Digong nakakulong. Lahat ng bumabatikos, 'di ba? Kapag matindi kang bumanat or maging kritiko ng Iwi administration, ay katakot-takot na panggigipit ang aabutin mo. Aalis ka ng Pilipinas, no? Katulad ng ginawa namin, nag-aalisan ng Pilipinas kasi nga gigipitin kami. Either ipagurgur ka or tamnan ka ng kaso, papakasuhan ka sa mga kakilala. Balita ko nga mga kababayan ay pinapakasuhan na ng babaeng ahas. Kilala niyo yung babaeng ahas? Hanapin niyo na lang kung nasaan yung babaeng ahas. Wala akong sinasabi na nandyan lang sa gilid-gilid, ha? Pero may babaeng ahas eh. Pinapakasuhan ng babaeng ahas ang Team Alindog na nagbubuking na may mga double agents or may mga mata silang nakatanim sa mga Duterte supporters. Madali namang makilala kung sino yung mga peking Duterte supporters or mga tiktik or mga hudas or mga nananabutahe ng pagkilos ng mga DDS, right? Ng mga supporters ni na PRRD at VP Sara kasi gustong-gusto na nga mag-rally, sinasabotahe lang. May mga sabotahe, kunwari nakikisali pero naniniktik. Clue, madaling malaman kung sino yung mga double agents or hudas na yan. Dinidilaan nila ang kipay nung prutas na maasim. You know, that prutas na kinalabaw. Imod kipay sila doon. Todo kampanya sila dyan nung elections ng 2025. Tumakbo yan, di ba? Yung kinalabaw na prutas ng 2025. Nanalo. Tapos, dinidilaan rin nila yung kipay, todo aleluya sila doon sa Alpot. Sino yung Alpot? Siya yung bumukaka di umano kay Tatay Digong. Siya di umano ang latest girlfriend. At yan din ang paniniwala ng mga sumasamba sa kanya. Maraming pwedeng hangaan ang mga double agents na parte ng gobyerno or administrasyon ni Pangulong Duterte. Pero dito sa alpotology na ito, dito sa pokpok na ito, na maputi raw ito no? Tapos matambok ang kanyang noo. Medyo malaki ang noo niya. Tapos matambok. Baka may collagen ang baka nagpaturok ng noo yan. Pwede yun mga kababayan. Kung medyo uhaw ang noo. Kasi parang gustong-gusto nila yung parang goldfish. Ang uso yata yan Di ba may mga sexy stars na ganyan, nagpapatambok ng noo. Ay, ano bang ibig sabihin kung matambok ang noo, matambok din ang talapia. Ganun ba? May ba yun? May correlation. Ano ba yun? Nauuso yan. Matambok kasi ang noo nun tapos mistisa raw yun sinasambayan ng mga double agents. Ang tawag nga sa kanila, Team Alpotera.
Mga ahas yang mga yan. Naniniwala ang Team Alpotera na ang latest girlfriend ni PRRD ay ang pokpok na yan. May anak na yung dalawa. Tapos pinalalabas niya na asawa niya yung tatay ng mga bata. Hiwalay na sila pre-pandemic pa, mga kababayan. Yun ang sabi. Oh. So, maharot yung babaeng yan, bumuka ka araw yan kay Tatay Digong, so sinasamba yan ngayon. Maraming sumasamba dyan ngayon. Bukod sa siguro marami ang pera. Okay? Kasi ang alam ng Team Alpotera at ng mga double agents, yan ang latest girlfriend ni PRRD. At sabi, pag nakalaya si Tatay Digong, dyan uuwi, hindi kay Ma'am Hanilet. Dyan kayo magtaka. Bakit itong mga inaakusahang double agents at itong mga double agents, meron dyan mga Iminatics, sumasamba sa babaeng retokada. Basta Iminatics daw ang tawag. Okay? Ano pa? Yan nga, sumasamba rin sila kay Alpotology. Itong pokpok na di umano'y bumikaka kay Tatay Digong. Siya naman daw ang nagkakalat niyan sa The Hague na siya ang girlfriend. May mga pictures daw siya ng malalaswang bahagi ng katawan ni Tatay Digong, mas malalaswang parte. No? Oh. So, close sila, katabi niya sa pagtulog, may ginagawa silang milagro, kaya nga nakukunan niya ng picture yung mga masiselang parte ng katawan ni Tatay Digong. Katabi niya sa pagtulog, kaya may picture sila sa higaan. Nanonood nga raw yan si Tatay Digong ng vlog ni Miss Maharlika. Kinukunan niya ng picture habang nanonood si Tatay Digong ng vlog ni Miss Maharlika. So, kinukuha talaga niya noon. Kinakaibigan niya noon. Balak ding dumikit kay Miss Maharlika, kaya lang hindi sumamba si Miss Maharlika sa kipay niya. Hindi dumilap sa kipay niya si Miss Maharlika. Okay? So again, itong mga sumasamba po kay, bago tayo magtuloy-tuloy, itong sumasamba kay Pokpok na bumukaka kay Tatay Digong, bakit yan ang sinasamba nila? At hindi si Ma'am Hanilet? Or hindi mo kailangan sambahin eh. Igalang mo. Inaaway pa nga nila, di ba? Igalang mo, protektahan mo, ipagtanggol mo kasi, di ba, matindi yung dinanas ni Ma'am Hanilet at ni Kitty. Sila yung kasama ni Tatay Digong nung kinidnap. Gaano yung kasakit, gaano yung kahirap, gaano yung ka-traumatic, gaano ka nakakasama ng loob yung nangyaring yun. Saksi sila eh, nandun sila eh. Di ba? Pero walang pakialam itong mga sumasamba kay Alpotology na mga double agents at Team Alpotera, yan, mga miyembro ng Team Alpotera. Wala silang pakialam kay Ma'am Hanilet. Wala silang mapapala kay Ma'am Hanilet. Wala silang kikitain kay Kitty. Or kahit si Ma'am Elizabeth Zimmerman man lang, yung kanilang, di ba, maging ka-close, protektahan, purihin, i-appreciate. Hindi. Ang na-appreciate nila, itong isang pokpok na naging parte lang ng Duterte administration. Isa sa mga binigyan ng appointment para maging parte ng Duterte admin. Marami namang part ng Duterte admin Marami namang personalidad na dikit kay PRRD. Bakit itong babaeng impactang ito na maputi lang pero mukhang demonya dahil well, angelic daw ang mukha. Agree kayo, angelic ang mukha. Ito ang sinasamba. Hindi nga sila sumasaludo kay Doc Lorraine. Si Doc Lorraine mas identified na, 'di ba, na part ng cabinet ni Tatay Digong or at least na-appoint sa I think DND or where was it? Sa NTF-ELCAC rather, DND tuloy. Sa NTF-ELCAC si Doc Lorraine, 'di ba? O hindi nag-aalleluya itong mga double agents kay Doc Lorraine. Or sa other members of the cabinet ni PRRD, mga secretaries ni Tatay Digong, hindi. Ewan ko kung nag-aalleluya sila kay Senator Bongo, Senator Bato, pero iba yung pag-aalleluya nito kay Alpot. So magtaka kayo. So again, yung babaeng ahas, kung nasaan man siya banda, ay balak daw sampahan ng kaso ang mga bumabatikos sa pamilyang kung saan man. Hi sa alin? Ano raw? Marami pa tayong kayang marating. May narating ka na bang iwi? Bait-baitan pero 'di ba iba yung ginagawa, patraidor, no? Kapag bumatikos ka, good luck sa iyo.
Kaya mag-aleluya ka na lang, yayaman ka pa. Yan ang kalakaran sa Pilipinas. At mukhang maraming kasabwat. Hindi lang kasabwat, may mga tik-tik pa. At yung iba, yun nag-aleluya nga doon sa pokpok na sumasalisi or sumalisi. 'Di ba? Habang si Tatay Digong at Ma'am Hanelet ay nagsasama, sumalisi yung pokpok. Ipagpapatuloy natin ang pagtatrabaho para nagtatrabaho ka? Para sa isang maayos at makataong bagong Pilipino. Makatao? Do you understand really the word humanity? You're inhumane. Hindi ka makatao. Hindi ka nga makamahirap kahit hindi na makatao eh. Dapat makamahirap ka. Dapat malapit sa loob mo. 'Di ba? Ang mga mahihirap at kapuspalad dapat gumagawa, kung pwede nga wag kang matulog, iahon mo sa hirap ang mga mahihirap, not necessarily ang buong bansang Pilipinas. Nagsasabi mo, manigong bagong taon sa lahat. Maglagay ka ng exclamation mark kasi bumabati ka. Manigong bagong taon sa lahat. Wala. Hindi bukal sa loob eh. Tinuldukan lang. So, high raw. Bakit kaya high? High pa rin sa 2026. Kasi nga parang delusional si Ngiwi. Okay? Sa tingin niya siguro dito sa sinabi niya ay nagtatrabaho siya at ipagpapatuloy niya ang pagtatrabaho. Marami raw mararating, wala pa namang nararating. Gusto niya ng pagkakaisa, gusto mo ng pagkakaisa, pinakulong mo yung kaisa, yung tatay ng kaisa mo. Meron kayong unit team, pero ipinakulong mo yung tatay nung ka-unit team mo. Anong pagkakaisa sinasabi mo? Ay mambubudol. You were not called Budol-Budol Man by General Bantag for nothing. Do you remember General Bantag ng BJMP na nagtatago rin ngayon? Taga Mountain Province, taga Baguio yata. O isa pa yun sa mga nagtatago. Si Zaldico nagtatago, right? Baliktad ang sinasabi. Nagbabait. Akala talaga nila makakapanlin lang, no? Nagbabait-baitan, nagkikinis-kinisan, nagseseksi-seksihan, nagbabata-bataan. Kunwari masaya, kunwari ngumingiti, pero huwag ka, may sungay. I'm not saying sila yun ha, pero di ba maraming ganyan? Ang tawag dyan ay banal na aso. Santong kabayo. Tama? May kantang ganun na. Sila yung mga sheeps in, wolves in sheep's clothing. Ayaw nga magpa-hair follicle test, paano namin magagaranti na hindi ka high nung bagong taon? Na hindi ka bumabatak ng lubid ng watawat ng Pilipinas? Saan kaya dapat ilagay ang lubid ng watawat ng Pilipinas, mga kababayan? Pwede bang sa leeg? Kaninong leeg? Pa-comment sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.